Hello Pilipinas! Gusto ko lamang magbahagi ng aking isipan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, specifically in the area of leadership. Pero gusto kong tumutok sa psychological process dahil ako ay isang psychologist. Dahil maraming psychological component ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, specifically in the area of leadership. At again, bilang isang psychologist, may dalawa akong gustong imungkahi. Unang-una, kung gusto mo maging leader ng barangay, gusto mo maging barangay captain, gusto mong maging mayor, gusto mong maging governor, o gusto mong maging congressman, maging senador, maging vice president, maging president, o gusto mong maging leader na kahit anong ahensya ng gobyerno, gusto mong maging leader ng school, gusto mong maging leader ng university, gusto mong maging ambassador, gusto mong maging leader ng community, o gusto mong maging leader ng simbahan, kinakailangan mo muna mag-undergo ng battery of psychological tests katulad ng intelligence tests, personality tests, and neuropsychological tests. So bakit kinakailangan ng mga test na ito? Kasi itong mga panukat na ito ay tutulong upang makita ang kahandaan ng isang tao, kahandaan ng kanyang sarili upang mag-lead. Una-una talino, intelligence tests. Dito natin makikita kung ano ang kanyang kakayanan. Dito natin makikita ang kanyang innovation, critical thinking skills, analytical skills, logical thinking, and the like, yung kanyang rationality. Kasi bilang isang leader, gagawa ka ng polisiya, gagawa ka ng pagdidesisyon, gagawa ka ng mga programa, magpaplano ka ng programa na makakatulong sa iyong nasasakupan, na makakatulong sa mga Pilipino. E paano kung wala ka nun? Wala kang talino, wala kang utak? Saan mo dadalhin ang problema ng mga Pilipino? Kung ano-ano na lang ang gagawin o kung ano lang ang maisipan mo. So kinakailangan talaga natin ng mautak. Kinakailangan talaga natin ng talino. At paano natin malalaman ito? Mag-undergo silang psychological test, mag-undergo silang intelligence test. Pangalawa, hindi lang ito talino. Okay? Hindi lamang ito talino. Kinakailangan nito meron kang malalim na personality, meron kang kaluluwa, meron kang damdamin. Hawak na hawak mo ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan maging perfecto. Pero more or less, hawak na hawak mo ang iyong sarili. Hawak mo ang iyong nararamdaman, hawak mo ang iyong behavior, hawak mo ang takbo ng isipan mo. So, ibig sabihin kapag merong lalim ang iyong pagkatao, hindi na interest mo ang nangingibabaw Ang nangingibabaw sa iyo, ang makapangyarihan sa iyo ngayon ay ang interest ng mga nakakarami, interest ng mga mahihirap, interest ng mga Pilipino. At paunti na lang interest mo sa sarili mo dahil buong-buo ka na bilang isang tao. Pangatlo, neuropsychological test. Napaka-importante ng neuropsychological test kasi dito natin masusukat kung matino ba talaga. Merong katinuan sa isip, walang saltik sa utak. Walang abnormality na nangyayari sa utak ng taong ito. Abnormal sa relasyon, abnormal sa pag-manage ng emotion, at iba pa. So, ibig sabihin nito, kapag ang tao ay pumasa sa neuropsychological, ito ay nasa tamang katinuan para mag-manage ng mga tao. Alam niyo ba kung bakit magpahanggang ngayon ay problema natin ang korupsyon? Kasi ang korupsyon, kapag ikaw ay hayok na hayok sa pera at kapangyarihan, ibig sabihin nito, malalim itong psychological disorder. Deep-seated ang psychological disorder na ito at hindi mamatay-matay. Kasi nga, psychological disorder. Kaya, magpahanggang ngayon ay problema natin ito kasi nga, ang mga leader natin ay wala sa katinuan. Paano natin masosolve ito? Maghanap tayo ng mga leader na tamang nasa katinuan. At kaya ang mga psychological test na ito ay makakatulong para magkaroon tayo ng assurance na tama ang pinipili natin. Sumunod, pagkatapos kapag ikaw ay pumasa sa psychological test, sa battery of psychological test na ito, mag-undergo ka ng training. 5 buwan, 1 taon na leadership training. So bago ka umupo, upang sa gayong paraan ay nasa iyo ang lahat ng competencies, nasa iyo ang lahat ng skills na kinakailangan upang magpatakbo ng anumang ahensya ng gobyerno o anumang komunidad na nangangailangan ng leadership mo. Kasi ang malaking problema natin sa Pilipinas, hindi lamang ito yung
pagpili ng leader. Marami kang pwedeng iboto. Pero ang pinakamalaking problema natin ay ang proseso. Sa proseso ng pagpili ng leader at proseso ng paghubog ng leader. Kaya nga hindi tayo makawala-wala sa matinding problema natin sa napakaraming dekada na ang nangyayari. Isang siglo na ang nakakaraan ay naririto pa rin tayo. Dahil wala sa hubog, wala sa husto ang proseso ng ating leadership. Kaya hopefully, sa pakikinig sa mungkahi na ito, ay magkaroon ng kahit papaano ng liwanag ang ating kinabukasan bilang isang bansa. Kung tayo ay tunay na pipili at huhubog ng mga leader na magpapatakbo ng buhay ng mga Pilipino. Sana